Mabigat ang hangin sa loob ng kapilya. Amoy ng kandilang nauupos, amoy ng mga bulaklak na sampagwita na unti-unting nalalanta, at amoy ng pighati. Pangatlong gabi na ng lamay ni Lola Hazel, at ramdam na ni Kael ang pagod hanggang sa kanyang mga buto. Ang matapang na kape ay wala ng talab. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp sa itaas ay tila isang mapanuring mata. Pinapanood ang bawat paghikab, bawat pagpikit ng kanyang mga talukap. Sa labas, ang gabi ay buhay na buhay sa huni ng mga kuliglig. Isang koro ng kalikasan na dapat sana'y nakakampante, pero para kay Kael, para lang itong ingay na lalong nagpapabigat sa katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang ipako ang tingin sa puting kabaong sa kanyang harapan. Lola, biglang tumahimik. Napatigil ang lahat ng kuliglig, sabay-sabay, na para bang may isang konduktor na biglang ibinaba ang kanyang baton. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa kanilang walang tigil na huni. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Kael. May mali. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig niya, tok, 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 tatlong katok. Malumanay pero malinaw. Galing sa malaking pinto na gawa sa nara. Napaangat ang ulo ni Kael. Lumingon sa ilang kamag-anak na gising pa, nakakalat sa mga upuan. Ang iba'y natutulog, ang iba'y nagbubulungan. Walang sino man sa kanila ang tila nakarinig. Baka guni-guni lang, bunga ng pagod at puyat. Pero muli, narinig niya, tok, 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 parehong ritmo. Parehong lakas. Imposibleng hangin lang. Tumayo si Kael, dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Pagpihit niya sa seradura at pagbukas ng pinto, wala siyang nakita. Walang tao. Tanging ang madilim na kalsada at ang ilaw ng poste na binabalot ng mga gamo-gamo. Sino yan? Mahinang tanong niya sa hangin. Walang sumagot. Kael, anong ginagawa mo dyan? Napalingon si Kael. Ang kanyang tita Elena, nakatayo sa likuran niya. May hawak na 2 tasa ng kape. Ang mukha nito ay kalmado, pero ang mga mata ay mapanuri. May kumatok po, tita. Tiningnan ni Tita Elena ang madilim na labas. Saka ibinalik ang tingin kay Kael. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hangin lang yan. Iho, halika na. Magkape ka muna. Hindi na nakipagtalo si Kael. Isinara niya ang pinto. Pero ang pakiramdam na may nagmamasid mula sa labas ay hindi nawala. Bumalik sila sa kanilang mga upuan. Inabot ni Tita Elena ang 1 tasa sa kanya. Alam kong pagod ka na, sabi nito. Ang boses ay malumanay. Alam kong namimiss mo ang lola mo. Tumangulang si Kael, hindi makapagsalita. Bago siya mawala, pagpapatuloy ni Tita Elena, may idinukot mula sa bulsa ng kanyang bestida. May habilin siya sa akin. Ibibigay ko lang daw sa iyo kapag handa ka na. Inilapag nito sa mesa ang isang maliit na kwaderno. Balot ito sa maitim at gastadong katad. Walang anumang marka o pamagat. Mukha itong simple, pero nang abutin ito ni Kael, naramdaman niya ang bigat, hindi lang sa timbang, kundi sa kasaysayang nilalaman nito. Amoy luma, amoy tuyong dahon, at amoy mga lihim. Panahon na para malaman mo, Kael. Bulong ni Tita Elena. Panahon na para harapin mo ang iyong pamana.
Hinawakan ni Kael ang librito. Bago niya ito buksan, napatingin siyang muli sa kabaong ng kanyang lola. At sa isang iglap, isang kilos na hindi niya pinag-isipan, dinala niya ang likod ng palad na may hawak sa kwaderno sa kanyang noo. Isang pagmamano. Isang huling paggalang. Dahan-dahan, binuklat niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang lola Hazel. Pamilyar, eleganteng, at matatag. May isang pangungusap lang na nakasulat sa gitna ng pahina na para bang ito ang pinakamahalagang aral na dapat niyang matutunan. Binasa ito ni Kael. Huwag kang magtitiwala sa bumubulong sa dilim. Napalunok si Kael, ang mga bulong na ilang araw na niyang naririnig sa gilid ng kanyang pandinig. Mga bulong na pilit niyang binabalewala dahil akala niya'y dala lang ng pagluluksa. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa kahit kamag-anak mo pa. Biglang nanlamig ang kaping hawak niya. Ang hangin sa loob ng kapilya ay tila lalong bumigat. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya binaliwala ang mga bulong. Nakiramdam siya. At narinig niya ang mga ito. Mahihina at hindi maintindihan. Nagmumula sa madidilim na sulok ng silid. Walang dalang tulog ang kape. Paikot-ikot si Kael sa maliit na sala. Ang librito ng kanyang lola ay mahigpit na hawak sa isang kamay. Ang mga salitang nabasa niya ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Huwag kang magtitiwala kahit kamag-anak mo pa. Napapatingin siya sa kanyang tita Elena na tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak sa paanan ng kabaong. Mukha itong payapa, ang perpektong imahe ng isang nagluluksa. Pero umupo si Kael sa ilalim ng isang mahinang bumbilya at muling binuklat ang kwaderno. Ang mga pahina ay puno ng mga guhit ng mga halaman na hindi niya kilala. Mga simbolo na parang pinaghalong alpabeto at mga bituin. At mga orasyon na nakasulat sa pinaghalong lumang Tagalog at pira-pirasong Latin. Sinubukan niyang unawain ang mga ito. Pero para siyang nagbabasa ng ibang lengguwahe. Isang lengguwahe ng anino at paniniwala. Nahihirapan ka ba, iho? Ang boses ni Tita Elena ay malapit lang pala. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Umupo ito sa tabi niya, sumisilip sa librong hawak niya. Hindi ko po maintindihan, tita. Para saan po ba ang lahat ng ito? Ngumiti si Tita Elena, isang malungkot na ngiti. Ang ating pamilya. Taga-ingat tayo, Kael. Tagapagtanggol. Iyan ang pamana sa atin. Itinuro nito ang isang pahina. Tingnan mo. Sa pahinang iyon, may isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat sa margin. Binilugan ng pulang tinta na tila nagmamadaling ginawa. Gregorio. Sino po siya? Tanong ni Kael. Kahit na may hinala na siya. Huminga ng malalim si Tita Elena. Isang matalik na kaibigan ng lola mo. Dati. Pero nagbago siya. May kinahumalingan siyang madilim na kaalaman. Tumingin ito sa malayo na para bang may inaalalang isang masamang panaginip. Ilang buwan bago ito mangyari, lumapit siya kay Lola Hazel. Humihingi siya ng tulong. May isang ritual daw sa librong ito na kailangan niya. Isang mapanganib na ritual, pero tumanggi ang lola mo. Alam niyang may masamang kabayaran iyon. Nakita ko po ang pangalan niya. Gregorio. Paulit-ulit. Dahil binabantayan siya ng lola mo. Mabilis na sagot ni Tita Elena. Ang boses ay may bahid ng galit. Kael, pakinggan mo ako. Ang pagkamatay ng lola mo ay hindi natural.
Hindi siya simpleng inatake sa puso. Kinuha siya at si Gregorio. Naniniwala akong siya ang may kailangan nito. Habang nagsasalita ang kanyang tiyahin, may narinig si Kyle na kaluskos mula sa loob ng kwarto ni Lola. Isang tunog na parang tuyong papel na nilulukot. Napatingin siya doon, pero madilim at tahimik ang silid. Nang ibalik niya ang tingin, may isang anino na dumaan sa bintana sa kanyang gilid. Napakabilis, parang isang malaking itim na ibon. Kailangan nating protektahan ang bahay na ito, sabi ni Tita Elena. Ang mga mata ay nag-aalab. Ang kaluluwa ng lola mo ay naririto pa. Hindi siya matatahimik hanggat may panganib. Ituturo ko sa iyo ang unang hakbang. Binuklat nito ang librito sa isang partikular na pahina. Ang pagtatawag ng bantay, isang ritual ng proteksyon. Gawin mo ito, utos nito, para sa lola mo. Nag-aalangan si Kyle. Bumalik sa isip niya ang babala. Pero ang kwento ng kanyang tita, ang kaluskos, ang anino sa labas, lahat ay nagtutulak sa kanya na maniwala. Ang pighati ay napalitan ng nagsisimulang galit at ang galit ay nangailangan ng gagawin. Habang nag-iisip, may isang lumang litrato na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina ng librito. Pinulot niya ito. Isang larawan ng isang mas batang Lola Hazel, nakangiti. At katabi niya ang isang lalaking nakangiti rin. Mukha silang masaya. Sa likod ng litrato nakasulat, Hazel at Gorio, pista ng San Isidro. Gorio, Gregorio, Tita, magkaibigan po sila. Kinuha ni Tita Elena ang litrato. Tiningnan ito ng malamig. Matagal na panahon na yan, Kel. Bago pa siya nilamon ng dilim, isinukbit nito ang litrato pabalik sa libro. Gawin mo na ang ritual. Ngayon na. Sumunod si Kael, puno ng takot at determinasyon. Lumapit siya sa maliit na altar na may litrato ng kanyang lola. Sinindihan niya ang isang puting kandila. Hinawakan ang librito. Ang mga salita sa orasyon ay kakaiba sa kanyang dila, mabibigat at makapangyarihan. Sa pangalan ng mga nauna, sa basbas ng mga banal, nagsimula siyang bumigkas. Ang boses ay nanginginig. Tinatawag ko ang bantay ng tahanang ito. Nagpatuloy siya. Sinusunod ang mga salita sa aklat. Walang masamang hangarin ang makakapasok. Walang aninong mananatili. Sa kasagsagan ng kanyang pagbigkas, ang apoy ng kandila ay biglang umunat pataas. Bago ito namatay, puff! Isang ganap na kadiliman at katahimikan ang bumalot sa kanya. At sa likod ng kanyang tenga, sa sobrang lapit na halos maramdaman niya ang isang malamig na hininga, nakarinig siya ng isang malinaw, mapaglarong halakhak ng isang bata. Ang halakhak na iyon, nag-iwan ito ng lamig sa buong bahay na hindi kayang pawiin ng sinag ng araw. Ang ritual ay hindi nagbigay ng proteksyon. Bagkus, tila binuksan nito ang isang pinto na hindi na maisara. Kutsarang nahuhulog mag-isa sa kusina. Aparador na bahagyang bumubukas ng walang gumagalaw. Mga bulong na mas malinaw at tila nanunukso. Kulang ka sa paniniwala, Kael. Iyon ang sinabi ni Tita Elena kinaumagahan. Ang boses ay kalmado, pero may diin ng pagkadismaya. Ang pag-aalinlangan mo ang nagpapahina sa bisa ng mga salita. Kailangan mong buuin ang iyong loob. Pero paano niya bubuin ang loob kung ang nararamdaman niya ay hindi na galit, kundi purong takot? Para makatakas sa mabigat na hangin sa loob ng bahay,
Nagpaalam si Kyle na bibili ng mga kailangan para sa pasiyam, ang 9 na araw ng pagdarasal para sa kaluluwa ng kanyang lola. Ang tindahan ni Aling Nena na nagsisilbing sentro ng tsismis sa kanilang barangay ay isang maikling lakad lang ang layo. "O Kyle, iho, kumusta ang pagluluksa?" Bungad agad ni Aling Nena pagpasok niya. Ang mga mata nito'y puno ng awa na may kasamang matinding kuryosidad. "Ayos lang po, Aling Nena. Pabili po ng..." Hindi natapos ni Kyle ang sasabihin. May isa pang mamimili sa loob ng maliit na tindahan. Isang binatang payat, maputla ang balat, at may daladalang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Nakatayo ito sa isang sulok, nakatalikod at abala sa pagpili ng gamot. Nang lumingon ito, nagtama ang kanilang mga mata. May kung anong pamilyar sa mukha ng binata. Isang lungkot sa mga mata nito na tila naiintindihan ni Kyle. Naramdaman ni Kyle ang isang malakas na kabog ng dibdib. Hindi niya sigurado kung sa kanya ba o sa kaharap niya. Ang binata ay mabilis na umiwas ng tingin. Kinuha ang isang bote ng gamot at nag-abot ng bayad. Habang papaalis ito, may nahulog mula sa kanyang supot. Isang maliit na bote ng Biogesic. Automatikong yumuko si Kyle para pulutin ito. "Miss, nahulog mo." Salamat," sabi ng binata. Ang boses ay mahina. Nang iabot ni Kyle ang gamot, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang matinding lamig. Hindi normal na lamig. Parang yelo. Napabitiw agad si Kyle. Nagkatinginan sila muli. At sa pagkakataong ito, nakita ni Kyle ang takot sa mga mata ng binata bago ito mabilis na tumalikod at umalis. "Sino po yon?" tanong ni Kyle kay Aling Nena. Sinusundan ng tingin ang papalayong binata. "Ah, yan ba?" Lumapit si Aling Nena. Ibinaba ang boses na parang may ibinubulong na sikreto. "Si Lian yan. Araw-araw bumibili ng gamot. Kawawa naman. Sakitin." "Lian," ulit ni Kyle sa pangalan. "Oh, apo yan ni Mang Gregorio." Natigilan si Kyle. Gregorio, ang pangalan sa librito. Ang aswang na kumuha raw sa kanyang lola. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang imahe na hindi niya gusto. "Ganoon ba?" sabi na lang niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Sige po, Aling Nena, ang bibilhin ko po pala." Pagkatapos mamili, habang naglalakad pa uwi, gulong-gulo ang isip ni Kyle. Ang binatang iyon, si Lian, hindi mukhang halimaw. Mukha siyang biktima, pero apo siya ng kaaway. Bahagi siya ng dilim na bumabalot sa kanilang pamilya. O baka hindi. Kinagabihan, hindi mapakali si Kyle. Sumilip siya sa bintana ng kanyang kwarto na nakatanaw sa kalsada. Ang poste ng ilaw ay nagbibigay ng isang bilog na liwanag. At sa labas lamang ng liwanag na isyon, siya mamamamamadi pa ba mamakung nakatayo ang malaking puno ng balete na kilala sa buong barangay. At sa ilalim ng puno, nakatayo ang isang figura. Payat, tahimik. Si Lian. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw, nakatingin ng diretso sa bahay nila. Ang mukha nito ay hindi maaninag sa dilim. Pero ramdam ni Kyle ang titig nito. Isang titig na tumatagos sa pader, tumatagos sa salamin, at bumabaon ng diretso sa kanya. Kinabukasan, hindi maalis sa isip ni Kyle ang imahe ni Lian sa ilalim ng puno ng balete. Isang bantay, isang espiya. Ang pagiging kalmado nito ay mas nakakakilabot
kaysa kung ito'y nagpakita ng pangil. Isinalaysay niya ito sa kanyang tita Elena, umaasang makakakuha ng kapanatagan. Ngunit ang nakuha niya ay nagapoy na determinasyon sa mga mata nito. "Nakita mo na," mariing sabi ni tita Elena. Hindi sila titigil, nagmamanman sila. Hinihintay nila ang tamang pagkakataon para kunin ang librito. Hindi tayo pwedeng maghintay lang na sila ang kumilos, Kael. Kailangan nating lumaban. Pero tita, paano? Yung huling ritual, parang lalo lang lumala ang lahat. Dahil depensa lang iyon, sagot ng tiyahin, hinawakan ang balikat ni Kael. Ngayon, kailangan nating magbalik ng isang babala. Isang babala na hindi tayo pwedeng maliitin. Dinala siya ni Tita Elena sa kwarto ni Lola Hazel. Ang silid ay malinis at tahimik, pero ang amoy ng mga gamot na herbal ng matanda ay nananatili pa rin sa hangin. Itinuro nito ang isang orasyon sa librito. Mas komplikado at may mga salitang mas madilim kaysa sa nauna. Ritual ng pangkontra. Ito, sabi nito, ito ang magbibigay sa kanila ng dahilan para layuan tayo. Ang plano ay simple at nakakatakot. Isasagawa ni Kael ang ritual na nakatutok sa direksyon ng bahay ni Gregorio. Hindi para manakit, sabi ni Tita Elena, kundi para magtayo ng isang pader ng takot sa paligid nila. Pinilit ni Kael na lunukin ang takot na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang imahe ni Lian, ang halakhak ng bata, ang biglaang katahimikan ng mga kuliglig. Lahat ay naghalo-halo, nagtulak sa kanya na sumang-ayon. Bago siya magsimula, napatingin siya sa isang maliit na litrato ng kanyang lola sa ibabaw ng tukador. Nakangiti ito. Isang ngiti na puno ng init at pagmamahal. Sa isang hininga, bumulong siya. "Lola, tama po ba ito?" Ang katahimikan lang ang sumagot. Sinunod niya ang mga instruksyon. Kumuha siya ng uling at gumuhit ng selyo sa sahig. Naglagay siya ng asin sa bawat sulok ng silid. At sinindihan niya ang isang itim na kandila. Nagsimula siyang bumigkas ng orasyon. Habang lumalalim ang mga salita, nagsimulang magbago ang hangin sa silid. Ang amoy ng herbal ay napalitan ng amoy ng mga bulaklak na nabubulok. Naging mas malamig. At doon niya narinig isang tunog ng pagkaskas mohina sa simula. Mula sa pader sa likuran niya. Ang pader na nakaharap sa labas. Kasas, kaskas. Tila mga kuko. Mahahabang kuko na kumakalkal sa kahoy na pader ng bahay. Sinusubukang makapasok. Pinikit ni Kael ang kanyang mga mata. Lalong nilakasan ang kanyang pagbigkas. "Sa apoy at asin, sa anino at liwanag, itinatakwil ko ang inyong hangarin." Sa isang sandali, naramdaman niya ang pagbabago. Isang alon ng enerhiya ang kumawala mula sa kanya. Ang pagkaskas sa pader ay tumigil. Ang amoy ng bulok na bulaklak ay nawala. Ang hangin ay gumaan. Nakahinga siya ng maluwag. Nagawa niya. Tapos, isang nakakabinging sigaw ang narinig niya mula sa labas. Hindi ito sigaw ng aswang o engkanto. Sigaw sa sigaw ito ng isang tao. Isang sigaw ng purong naghihingalong takot. Mabilis na tumakbo si Kael palabas ng kwarto, palabas ng bahay. Ang ilaw sa mga poste ng barangay ay nagsimulang magkukurap-kurap. 1, 2, 3, hanggang sa lahat sila ay namatay. Isang ganap na kadiliman ang bumagsak sa buong lugar. Isang aso ang nagsimulang tumahol ng sunod-sunod, galit na galit, galing sa gitna ng kalsada.
sinundan ni Kael ang tunog. At sa tulong ng liwanag ng buwan na sumilip mula sa mga ulap, nakita niya ito. May isang maitim na anyo na nakahandusay sa kalsada. Nangingisay. Nagkakandakuba. Ang aso ay patuloy sa pagtahol dito pero hindi lumalapit. At habang pinapanood ni Kael, sa gitna ng matinding kilabot, ang anyong iyon ay dahan-dahang nagbabago ng hugis. Kinabukasan, ang buong barangay ay iisa lang ang pinag-uusapan, ang aswang na nagwala sa kalsada. "Grabe, Kael!" sabi ni Aling Nena nang muling mapadaan si Kael sa tindahan. "Nakita daw ni Mang Berto, nagpalitan niyo daw." Buti na lang at may dasal siyang dala, kundi baka siya na ang sinakmal. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa budhi ni Kael. Siya ang may gawa nito. Ang ritual na sinunod niya, ang galit na pinakawalan niya. Nagbunga ito ng takot sa buong komunidad. Hindi ito tagumpay. Isa itong kasalanan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Tita Elena na may ngiti sa mga labi. "Isang tagumpay, Kael. Nakita mo, naramdaman nila ang kapangyarihan ng ating dugo. Ngayon, alam na nilang hindi tayo pwedeng basta-basta." Pero walang tagumpay sa naramdaman ni Kael. Tanging bigat. "May nasaktan po ba, tita?" "Wala." Mabilis na sagot nito. "Isang babala lang iyon. Huwag mo nang isipin. Maghanda ka para sa susunod." Sa pagkakataong iyon, umiling si Kael. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Hindi na siya maaaring magtiwala ng basta-basta. Kailangan niya ng sarili niyang mga sagot. Muli niyang kinuha ang librito. Pero ngayon, hindi na siya naghahanap ng armas. Naghahanap siya ng pangunawa. Pinag-aralan niyang muli ang mga pahina, ang bawat guhit, ang bawat simbolo. May napansin siyang kakaiba. Sa tabi ng mga guhit ng mga sangkap na hindi niya makilala, may mga marka na halos hindi makita. Parang isinulat gamit ang isang tuyo ng panulat. Isa sa mga guhit ay pamilyar. Isang uri ng baging na may maliliit na puting bulaklak. Parang nakita na niya ito sa kung saan. Sa lumang hardin ng simbahan, sa gilid ng ilog. Sa lugar na laging iniiwasan ng mga bata sa kanilang barangay, ang puno ng balete. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang pumunta doon. Ang paglapit sa malaking puno ay parang pagpasok sa ibang mundo. Sa ilalim ng malalabay nitong mga sanga, ang sikat ng araw ay hindi makatagos. Ang huni ng mga ibon at kulisap ay napapalitan ng isang mabigat at nakakangalay na katahimikan. Para bang may daan-daang mata na hindi nakikita ang nagmamasid sa kanya mula sa bawat dahon. At doon, sa paanan ng puno, nakita niya ito. Ang baging mula sa librito. At sa tabi nito, nakaupo si Lian. Napaatras si Kael. Hindi siya napansin ni Lian. Nakayuko ito, may kung anong binubulong sa isang maliit na anito na gawa sa bato. Hindi ito mukhang nananakot. Mukha itong nagdarasal. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Kael. Sinubukang gawing matatag ang kanyang boses. Nagulat si Lian. Mabilis itong tumayo, handang tumakbo. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Wala, sabi nito, nanginginig. Huwag mo akong sasaktan." Ang sinserong takot sa boses ni Lian ay tumama kay Kael. "Hindi kita sasaktan." Nagkatitigan sila sa gitna ng kakaibang katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Lian.
Ang boses ay mahina pero malinaw. Hindi lahat ng halimaw masama, sabi nito. At hindi lahat ng santo mabuti. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Kyle. Nakita ni Lian ang tingin ni Kyle sa baging na nasa lupa. Halaman yan ng mga ninuno, sabi nito. Sabi ng lolo ko, ginagamit yan para pakalmahin ang mga ligaw na kaluluwa. Isang piraso ng palaisipan ang biglang nalutas. Isang sangkap para sa pagpapatahimik, hindi para sa pag-atake. Salamat, sabi ni Kael. Isang tunay na pasasalamat. Akmang tatalikod na si Kael nang biglang humakbang si Lian palapit. Hinawakan nito ang kanyang braso. Muli, naramdaman ni Kael ang kakaibang lamig. Pero ngayon, may kasama itong pakiramdam ng pagmamadali, ng babala. Mag-ingat ka, bulong ni Lian. Ang mga mata ay nakatingin sa kung saan sa likuran ni Kyle, patungo sa direksyon ng kanilang bahay. Mag-ingat ka sa pamilya mo, Kyle. Isang matinis na boses ang pumunit sa katahimikan. Si Tita Elena. Nakatayo ito sa di kalayuan sa gilid ng kalsada. Ang muka ay isang maskara ng galit. Mabilis na binitiwan ni Lian ang braso ni Kael at umatras papasok sa lilim ng balete. Nawawalang parang isang multo. Naiwan si Kael na nakatayo doon sa pagitan ng nakakabinging katahimikan ng puno at ng nagyayelong tawag ng kanyang tiyahin. Mag-ingat ka sa pamilya mo. Ang babala ni Lian ay umalingaw-ngaw sa isip ni Kael. Mas malakas pa kaysa sa galit na sermon ni Tita Elena pag-uwi niya. Pinaratangan siya nito ng katigasan ng ulo, ng pakikipag-usap sa kaaway. Pero wala nang bigat ang mga salita nito. Isang lamat ang nabuo sa tiwala ni Kael. Isang lamat na hindi na kayang ayusin. Kinabukasan, habang nag-iisa, kinuha ni Kael ang baging na nakita niya sa ilalim ng puno ng balete. Dinikdik niya ang maliliit na puting bulaklak nito hanggang sa lumabas ang isang halos walang kulay na katas. May kung anong nagudyok sa kanya, isang hinala na nabuo mula sa mga salita ni Lian at sa mga markang hindi niya mabasa sa librito. Maingat niyang ipinatak ang katas sa isang pahina ng kuwaderno sa tabi ng mga misteryosong marka. At parang mahika, nagsimulang lumitaw ang mga salita. Ang dating blankong espasyo ay nagkaroon ng mga letrang kulay lila na parabang nakasulat gamit ang dugo na nagtagal sa panahon. Hindi ito mga simbolo ng pag-atake. Mga paliwanag ito, mga babala, at ang tunay na pangalan ng ritual na paulit-ulit na binabanggit. Hindi ito pangkontra o pangwasak. Ang nakasulat ay orasyon na dugtong buhay, isang dasal para dugtungan ang buhay, hindi para kunin ito. Binasa ni Kael ang paliwanag. Ito ay isang ritual ng pagbabalanse. Isang paraan para pag-isahin ang nagtutunggali ang lakas sa loob ng isang nilalang. Isang lunas, pero mayroon itong kapalit. Isang piraso ng sariling lakas buhay mula sa albularyong gagawa nito. Isang akto ng sakripisyo, hindi ng paghihiganti. Lahat ng kasinungalingan ni Tita Elena ay gumuho sa isang iglap. Ito ang gusto ni Gregorio, hindi isang armas, kundi isang lunas para sa kanyang apo. Habang binabasa ni Kael ang mga salitang lumitaw, may narinig siyang tunog mula sa saradong kwarto ng kanyang lola. Isang paghikbi, mahina, puno ng pighati. Isang babaeng umiiyak. Natigilan si Kael. Nanindig ang kanyang mga balahibo.
Kilala niya ang tunog na iyon. Iyon ang tunog ng kanyang lola kapag nanonood ito ng mga malulungkot na drama sa telebisyon. Isang hikbi ng awa at pag-unawa. Tila isang senyales mula sa kabilang buhay. Isang pagsang-ayon sa kanyang natuklasan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. At may isang nakatuping papel na nahulog mula sa isang lihim na bulsa sa loob ng pabalat ng librito. Isang sulat mula kay Lola Hazel para sa kanyang sarili. Goryo Baguio. Basa ni Kyle. Kaibigan, patawad. Alam kong kailangan ng apo mo ang tulong ko, pero natatakot ako. Ang ritual ay mapanganib at ako'y mahina na. May utang na loob ako sa iyo sa pagligtas mo sa akin noon sa ilog. Sana mapatawad mo ako sa hindi pagbabayad nito. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay sa lugar. Utang na loob. Awa. Hindi galit. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Kyle. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, sa ilalim ng dilim, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Tahimik niyang tinahak ang madamong daan patungo sa maliit na kubo ni Mang Gregorio sa dulo ng barangay. Ang bahay ay luma, halos natatabunan na ng mga halaman, at tanging isang maliit na gasera ang nagbibigay liwanag sa loob. Sumilip si Kael sa isang siwang sa dingding na gawa sa kawayan. Ang kanyang nakita ay sumira sa lahat ng imahe ng halimaw na ipininta ni Tita Elena sa kanyang isipan. Sa loob, nakahiga sa isang simpleng papagsilian. Nanginginig ito at kahit sa dilim, kitang-kita ni Kael ang pamumutla nito. Ang paghinga nito ay mababaw at hirap. Hindi ito ang nagbabantang figura sa ilalim ng puno ng balete. Ito ay isang binatang may sakit, nag-aagaw buhay. At sa tabi niya, nakaupo sa isang maliit na bangko si Mang Gregorio. Hindi siya isang nakakatakot na aswang. Isa siyang matandang lalaki. Ang likod ay hukot na sa pag-aalala. Ang mukha ay puno ng mga guhit ng pighati. Hawak nito ang kamay ni Lian at umiiyak ito. Walang tunog, tanging ang paggalaw ng kanyang mga balikat at ang paminsan-minsang pagpahid ng luha. Habang nakatingin si Kael, nagsimulang bumigkas ng dasal si Mang Gregorio. Ang boses nito ay basag at puno ng desperasyon. Panginoon ng mga anino at liwanag, bulong nito. Mga espiritu ng lupa at hangin, maawa kayo sa aking apo. Kung may kailangan kayong kunin, ako na lang. Huwag siya. Maawa kayo. Iyon ay hindi dasal ng isang halimaw. Iyon ay dasal ng isang lolo na gagawin ang lahat para sa kanyang apo. Doon, sa gitna ng kadiliman, habang pinapanood ang dalawang kaluluwang nagdurusa, naintindihan ni Kael ang lahat. Ang tunay na halimaw sa kwentong ito ay hindi ang aswang na humihingi ng tulong. Ang tunay na halimaw ay ang santong nagtuturo sa kanya kung paano pumatay. Ang paglalakad pabalik ay mas mabigat kaysa sa pagpunta. Bawat hakbang ni Kael palayo sa kubo ni Gregorio ay isang hakbang palapit sa isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa alinmang aswang. Ang librito sa kanyang kamay ay tila may sariling bigat, puno ng mga kasinungalingan na isinubo sa kanya. Ang hangin ng gabi ay malamig, pero may mas matinding lamig sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga dahong gumagalaw sa dilim ay parang mga bumubulong na espiya. Ang bahay na dapat sana'y kanlungan niya, ngayon ay pugad na ng isang halimaw. Pagpasok niya sa pinto, nadatnan niya si Tita Elena sa sala. Payapang nagtutupi ng mga puting damit para sa huling araw ng burol.
Ang itsura nito ay kalmado at banal. Isang imahe na ngayon ay nagdudulot ng matinding pangingilabot kay Kael. "Gabi na, Kael. Saan ka nang galing?" tanong nito. Hindi inaalis ang tingin sa pagtutupi. Hindi sumagot si Kael. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang librito sa mesang nasa pagitan nila. Binuklat niya ito sa pahina ng orasyon na dugtong buhay. "Tita," nagsimula siya, ang boses ay kalmado pero may bigat ng bakal. "Ano po ba talaga ito?" Tumingin si Tita Elena sa libro at pagkatapos ay kay Kael. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nito. "Sinabi ko na sa'yo, isang mapanganib na ritual." "Hindi po," pagtanggi ni Kael. "Isa itong lunas, isang sakripisyo, isang pag-asa." "Bakit po kayo nagsinungaling?" Ang ngiti sa mukha ni Tita Elena ay dahan-dahang naglaho. Ang pagiging kalmado nito ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Tinitigan niya si Kael. At sa unang pagkakataon, nakita ni Kael ang tunay na anyo sa likod ng maskara. Dahil ang dumi ay hindi ginagamot, sabi nito, ang boses ay biglang naging matinis at walang emosyon. Nililinis ito. Habang nagsasalita ito, naramdaman ni Kael ang biglaang paglamig ng hangin sa loob ng silid. Isang butiki na gumagapang sa pader malapit sa bumbilya ay biglang nanigas at nahulog sa sahig. Patay. Isa pa at isa pa. Ang pamana natin, Kael, ay sagrado. Pagpapatuloy nito, tumatayo na ngayon. Ang mga mata ay nag-aalab sa isang kakaibang apoy. Isang malinis na linya ng dugo ng mga albularyo. Isang regalo. At ang nilalang na iyon, ang apo ng aswang na iyon, isa siyang kadungisan. Isang pagkakamali. "May sakit siya!" sigaw ni Kael. "Nangangailangan siya ng tulong. At ang lola mo sa kanyang kahinaan ay muntik nang ibigay iyon." Tumaas ang boses ni Tita Elena. "Kinailangan kong mamagitan. Kinailangan kong siguraduhin na ang ating pamana ay mananatiling dalisay. Ang pagkahumaling mo sa lalaking iyon, iyon ang pinakamatinding insulto sa alaala ng iyong lola." Doon naunawaan ni Kael. Kayo po ang may gawa ng lahat. Ang paggabay niyo sa akin. Ang pagtuturo sa mga maling ritual. Maling ritual para sa maling layunin. Pagtatama nito. Pero tamang-tama para sa plano ko. Ang plano na ikaw mismo sa sarili mong mga kamay ang tatapos sa kanila. Ikaw ang magiging tagapaglinis. Pero bigo ka sa akin, Kael. Bigo ka. Napatingin si Kael sa mga mata ng kanyang tiyahin. Wala siyang nakitang purong kasamaan. Ang nakita niya ay isang bagay na mas nakakatakot. Isang absolutong paniniwala. Isang panatismo na kayang bigyang katwiran ang kahit anong kalupitan sa ngalan ng kalinisan. "Hindi!" bulong ni Kael, umaatras. "Hindi kayo yan." Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala kay Tita Elena. "Huli na ang lahat, Kael. Sinimulan ko na ang ritual ng paglilinis." Itinuro nito ang sahig kung saan hindi napansin ni Kael ang isang halos hindi makitang bilog ng itim na pulbos na nakapalibot sa buong sala. Sa ika-40 na gabi, sa huling gabi ng pagluluksa ng lola mo, mawawala silang lahat at sa isang iglap, blag. Ang pinto sa kanyang likuran ay sumara ng malakas. Blag, blagog. Ang lahat ng bintana sa bahay ay sunod-sunod na nagsara at nagkandado.
Ang tunog ng bakal na sumasapol sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nakahinang siya, isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang bahay ay naging isang kulungan. Sinubukan ni Kael ang pinto, nakakandado, at kahit anong pilit niya, hindi ito gumagalaw. Ang mga bintana, ganoon din. Tila may kumot na ibinalot sa buong bahay. Pinipigilan ang anumang tunog mula sa labas na makapasok at anumang sigaw niya na makalabas. Makapal ang hangin, mabigat at puno ng enerhiya ng kanyang tita Elena. Mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Mga bulong na ngayon ay malinaw na. Tinatawag ang lahat ng kanyang mga kabiguan. Kasalanan mo ito. Hinayaan mong mamatay ang lola mo. Mahina ka. Napaupo si Kael sa sahig. Isinandal ang likod sa pader at tinakpan ang kanyang mga tainga. Hindi totoo yan. Pero ang mga salita ay tumatagos. Lason na gumagapang sa kanyang isipan. Ang ritual ng paglilinis ay nagsimula na at ang unang nililinis nito ay ang kanyang pag-asa nang malapit na siyang malunod sa kawalan ng pag-asa. May narinig siyang isang himig. Mahina sa simula. Isang himig na pamilyar at malambing. Isang oyayi. Isang awit pampatulog na kinakanta sa kanya ni Lola Hazel noong bata pa siya. Ang himig ay unti-unting lumalakas, nagmumula sa kwarto ng kanyang lola. Ito ay dalisay at puno ng pagmamahal, at ang kapangyarihan nito ay dahan-dahang nagtataboy sa masasamang bulong. Ang mga anino ay umatras. Ang mabigat na hangin ay gumaan. Tumayo si Kael, nanginginig, at sinundan ang himig. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ni Lola, naroon ito. Hindi isang malabong anino o isang malamig na pakiramdam. Ang kaluluwa ni Lola Hazel nakatayo sa tabi ng kanyang lumang aparador. Nababalot sa isang mahinahong liwanag. Hindi ito nagsalita, pero ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pag-apura. Itinuro nito ang aparador. Nag-aalangang lumapit si Kael at itinulak ito. Mabigat pero gumalaw. Sa likod nito may isang pinto na halos kasing kulay ng pader. Isang lihim na daanan. Lumingon si Kael sa kanyang lola. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Lumapit ang espiritu. Ang kamay nito ay tila gawa sa sinag ng buwan at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. At sa paghaplos na iyon, isang kaalaman ang pumasok sa isip ni Kael. Ang huling sangkap, ang huling susi para sa orasyon. Hindi ito isang halaman o isang bato. Isang patak ng luha ng pagpapatawad. Kasabay nito, sa labas ng bahay, naramdaman ni Lian ang isang matinding pagkabalisa. Isang biglaang paninikip ng dibdib na nagsasabing si Kael ay nasa matinding panganib. Gamit ang natitirang lakas, lumakad siya patungo sa bahay. Hinahawakan ang bakod na gawa sa kawayan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakiramdam. Hindi gamit ang kanyang pandinig, kundi gamit ang kanyang dugo. Naramdaman niya ang harang na itinatag ni Tita Elena. Isang pader ng enerhiya, pero may isang bahagi ito na iba ang tunog. Isang dissonant note, isang siwang. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas doon. Isang matinis na tunog, parang nababasag na salamin. Ang narinig lang niya sa kanyang isipan. Sa loob ng bahay ang lihim na pinto ay umuuga at bumukas. Bumuhos ang sariwang hangin ng gabi. Malaya na si Kael. Nang makalabas siya sa likod bahay, nakita niya si Lian na nakasandal sa bakod,
humihingal at nanghihina. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Dahan-dahang lumapit si Kyle. Si Lian, sa halip na umatras, ay sumandal sa kanya. Ang ulo ay bumagsak sa kanyang balikat, isang akto ng ganap na pagtitiwala. Niyakap siya ni Kyle. Sinusuportahan ang kanyang bigat. "Kailangan nating pumunta sa lolo mo," bulong ni Kyle. Tumango si Lian at nang iangat nila ang kanilang mga paningin, nakita nila ito. Ang kalangitan sa itaas ng bahay ni Gregorio ay hindi na normal. Ang mga ulap ay umiikot na parang isang itim na ipo-ipo, nagbabanta, at paminsan-minsan ay may kumikislap na kulay ubeng kidlat sa loob nito. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, nagdadala ng tunog ng isang paparating na unos. Oras na. Ang huling gabi ay malapit nang magwakas. Ang hangin ay sumisipol, humahagupit sa mga puno ng saging at yumuyugyog sa mga bubong na yero. Ang umiikot na ulap sa itaas ng bahay ni Gregorio ay tila isang malaking bunganga na handang lamunin ang lahat. Inaalalayan ni Kyle si Lian. Ang bigat ng bawat hakbang ay ramdam na ramdam. Pagdating nila sa bakuran ng kubo, bumungad sa kanila si Mang Gregorio. May hawak na itak na nanginginig sa kanyang kamay. Ang mukha nito ay puno ng takot, pero handang protektahan ang kanyang apo hanggang sa huli. "Umalis kayo!" Sigaw nito, ang boses ay garalgal. "Huwag mong sasaktan ang apo ko. Hindi po kami kaaway!" Sigaw pabalik ni Kyle habang inihiga si Lian sa isang papag sa labas. "Nandito po ako para tumulong. Nandito ako para gawin ang orasyon." Nakita ni Mang Gregorio ang sinseridad sa mga mata ni Kyle at ang librito na mahigpit niyang hawak. Ibinaling nito ang tingin sa kalangitan. Ang ritual ng paglilinis, sinimulan na niya. Walang oras na dapat sayangin. Binuklat ni Kyle ang librito. Inilatag niya ang mga sangkap. Ang baging mula sa puno ng balete, isang mangkok ng tubig ulan, at isang piraso ng uling. "Lolo, tulungan niyo po ako," sabi ni Kyle. Habang naghahanda sila, isang malamig na presensya ang bumalot sa buong lugar. Ang hangin ay tumigil sa pag-ihip, ang mga kuliglig ay muling natahimik. Mula sa mga anino, isang anyo ang nabuo. Hindi ito si Tita Elena na gawa sa laman at buto. Isa itong ulap ng itim na usok na may mga mata na nag-aalab sa loob. At ang boses nito ay nanggagaling sa lahat ng direksyon. "Isang kahihiyan," bulong ng hangin. "Dudungisan mo ang ating dugo para sa isang halimaw." Sinubukan ni Kyle na huwag pansinin. Sinimulan niyang bigkasin ang mga unang salita ng orasyon. "Naaalala mo ba noong nahulog ka sa bisikleta?" Ang bulong ay nagbago ng anyo. Naging boses mismo ni Lola Hazel. "Sinabi ko sa iyo na mag-ingat ka, pero hindi ka nakinig. Kasalanan mo." Napatigil si Kyle. Ang alaala ay sumakit. "Huwag kang makinig," sigaw ni Mang Gregorio. "Iyan ang sandata niya, ang iyong mga pagsisisi." Nagpatuloy si Kyle, nanginginig ang boses. Habang bumibigkas siya, ang anyo ni Tita Elena ay nagpadala ng mga alon ng takot. Tunog ng nababasag na salamin, imahe ng mga ahas na gumagapang sa lupa, ang pakiramdam ng pagkalunod. Pero naalala ni Kyle ang turo ng kanyang lola. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagtataboy. Nasa pagtanggap, sa pagtawag sa tamang pangalan. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at nagsalita,
Hindi mula sa libro, kundi mula sa kanyang puso. Sa gitna ng ritual na ito, tinatawag kita, takot. Kinikilala kita. Ang mga nakakatakot na imahe ay bahagyang lumabo. Tinatawag kita, pagsisisi. Bahagi ka ng aking nakaraan. Ang mga bulong ng kabiguan ay humina. Hangal. Sigaw ng anyo ni Tita Elena. Hindi mo siya maililigtas. Dumating na sa huling bahagi ng ritual, ang sakripisyo. Kinuha ni Kael ang isang maliit at antigong kutsilyo mula sa mga gamit ng kanyang lola. Kailangan niyang mag-alay ng isang patak ng kanyang dugo, ang kanyang lakas buhay. Habang itinaas niya ang kutsilyo, naramdaman niya ang isang malamig na kamay sa ibabaw ng kanyang kamay. Si Lian, nagising ito. Ang mga mata ay mahina pero determinado. Ipinatong nito ang kanyang palad sa ibabaw ng palad ni Kael. Sabay tayo, bulong ni Lian. Magkasama, idiniin nila ang talim sa palad ni Kael, sapat lang para gumuhit ng isang maliit na linya. Isang patak ng dugo ang umagos at nang pumatak ito sa mangkok ng tubig ulan, umilaw o ito ng napakaliwanag. Sa sandaling iyon, tinawag ni Kael ang huling pangalan. Tinatawag kita, pag-ibig. At habang bumibigkas siya, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng pagpapatawad para sa kanyang sarili, para sa kanyang lola, at maging para kay Tita Elena, at sumama sa patak ng dugo sa mangkok. At tinatawag kita, pagpapatawad. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog mula sa mangkok. Hindi ito isang marahas na pagsabog, kundi isang mainit at payapang paglawak ng liwanag. Tinamaan nito ang anyo ni Tita Elena. Walang sigaw ng pagkatalo. Tanging isang bulong ng hindi makapaniwala. Isang tunog ng pagkalito. Bago ang itim na usok ay natunaw at naglaho sa liwanag. Ang umiikot na ulap sa kalangitan ay nawala. Ang hangin ay muling humihip, pero ngayon ay malinis na at sariwa. Napatingin si Kael kay Lian. Ang pamumutla nito ay nawawala, napapalitan ng kulay. Ang paghinga nito ay malalim at kalmado. Ngunit ang liwanag ay may kapalit. Naramdaman ni Kael ang isang matinding panghihina. Ang enerhiya ay tila hinihigop mula sa kanya. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang huli niyang nakita bago siya bumagsak ay ang mukha ni Lian at ni Mang Gregorio, puno ng pag-aalala at pasasalamat. At pagkatapos, kadiliman. Ilang linggo ang lumipas. Ang amoy sa bahay ni Kael ay hindi na amoy ng lumang libro at nalalalantang bulaklak. Amoy na ito ngayon ng pinakuluang dahon ng bayabas, isang halimuyak ng paglilinis at paghilom. Nagising si Kael isang umaga at naramdaman ang sikat ng araw sa kanyang muka. Wala na ang mabigat na presensya, wala na ang mga bulong, ngunit may naiwang marka ang lahat ng nangyari. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ito. Isang guhit ng puting buhok sa kanyang itim na buhok, isang paalala ng lakas buhay na ibinigay niya. Si Lian ay ganap ng magaling. Wala na ang pamumutla, ang hirap sa paghinga. Ang lakas ng isang aswang ay naroon pa rin sa kanya. Ngunit hindi na ito isang lason. Balanse na ito ngayon. Nakikipamuhay ng payapa sa kanyang pagkatao. Si Mang Gregorio ay madalas na nasa kanilang bakuran. Hindi na ito nagsasalita tungkol sa dilim o sa mga ritual. Sa halip, inaayos nito ang hardin ng mga halamang gamot ni Lola Hazel. Isang tahimik na pagbabayad sa isang utang na loob na higit pa sa buhay.
Habang buhay ang utang na loob ko sa'yo. Iyon lang ang sinasabi nito. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang barangay ay bumalik na sa dati. Ang kwento ng aswang na nagwala ay naging isa na lang sa mga alamat na pinag-uusapan sa tindahan ni Aling Nena at si Tita Elena. Sinasabi ng mga tao na nagpunta daw ito sa malayong lugar para magmisyon. Walang nakakaalam sa katotohanan. Isang gabi, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Kael at Lian sa balkonahe ng bahay, umiinom ng mainit na salabat. Tinanggap na ni Kael ang kanyang pamana. Ang librito ay hindi na isang bigat, kundi isang gabay. Ang pagiging albularyo ay hindi na isang sumpa, kundi isang responsibilidad. Masasanay ka rin sa lasa, sabi ni Kael. Tinutukoy ang mapait na tsaa. Ngumiti si Lian. Lumapit ito mula sa likuran ni Kael at marahang minasahe ang kanyang mga balikat. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga at kapayapaan. Sa kanilang paligid, ang gabi ay nagsimulang magsalita. Ang mga kuliglig ay muling humuni. Ang tunog ay pamilyar at nakakampante. Ang koro ng probinsya, isang senyales na ang lahat ay nasa tamang lugar. Isang musika ng normalidad. Tahimik silang nakinig. Hanggang sa isang iglap, isang kuliglig ang humuni ng wala sa tono. Isang nota, isang maling kumpas, isang tunog na kakaiba at hindi dapat naroroon. Napatigil sila pareho. Nagkatinginan. Narinig nila. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, ang kuliglig na iyon ay muling humuni. Bumalik sa kumpas. Sumanib muli sa koro na para bang walang nangyari. Ang gabi ay nagpatuloy sa kanyang awit. Ang tunog ng isang payapang gabi sa probinsya. Ngunit para sa dalawang nakaupo sa balkonahe at marahil para sa sinumang nakarinig ng kanilang kwento, ang huni ng kuliglig ay hindi na kailanman magiging kapareho.